Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito naman po muli ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Johnny Tor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So mga ka-Johnny, hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe na kayo. At mag-update po ako lagi ng tungkol sa mga ola o lending apps. Excuse me. At sa mga iba't ibang gawain nila at sa kung ano mga nagiging update na mga nangyayari about sa ola community. So mga ka-Johnny, medyo pasensya, hindi yata magtuloy ang mas filing bukas. Medyo may problema yata, hindi ko rin sure kung ano dahil ibang leader ng ibang group is nasa ibang lugar, iba kayo na isa sa mga dahilan at saka maaari namang kahit konti lang talaga yung mga gusto magsisama ngayon dahil nga syempre parang yung mga magulang first day ng eskwela mga ka-Johnny. Siguro baka yun mga isa sa mga dahilan kung bakit hindi matuloy ang mass filing bukas dahil syempre may ibang gawain na tawag na mga ibang kasama natin na gusto magreklamo o magpagpanin ng complaint. Pero mga ka-Johnny, baka mag-raise kid na lang, update ko na lang kayo kung sakaling sino mga gusto sumama. Saka ko na sasabihin, kikinig mo tayo sa mga leader kung anong gusto nilang panahon o pagkakataon kung kailan nila mauulit yun. So yun mga ka-Johnny, update ko kayo. Excuse me, talaga medyo may entry ako, ubo. So, meron ako nakita na balita sa Philippine Star, mga ka-Johnny. Medyo magandang balita na naman po ito. SEC revokes license of another lending firm. So, meron naman silang mga revoke ng mga license, pero nabasa ko nito kanina tanghali. Wait lang, mga ka-Johnny. Ayan na naman kami ni cellphone ko. Ay na makapagkaisa. Ito yung sabi sa balita ng Philippine Star sa online. Manila, Philippines, the Securities and Exchange Commission or SEC has cracked down on another lending firm for unlawful debt collection practices. In an order dated July 14, the SEC's Financing and Lending Companies Division revoked with finality the Certificate of Authority of Populus. Ibig sabihin, ito na talaga, revoke na talaga yung license. Kumbaga, hindi na talaga pwede mag-operate ito. Wala na talagang karapatan kasi wala na. Illegal na po sila ngayon. Finality, sabihin, talaga nagkaroon na ng tawag doon ng hatol, mga ka-Johnny. So yun yung Populus, alam niyo naman kung yung Populus, yung cash cow, peso cow, mga ganyan. The SEC said Populus Lending has committed several violations of SEC Memorandum Form Circular 18 Series of 2019. To date, the SEC has cancelled the licenses of 41 lending companies due to different violation of applicable rules and regulations. So, meron pa sila mga kinancel na mga 41 lending companies pero wala pa silang binabanggit about sa 41 lending companies na ito. Ang sinabi lamang nitong balitang ito ay, the SEC through the Corporate Governance and Finance Department has so far revoked the primary registration of 2,084 lending companies for non-compliance with Republic Act 9474 or the Lending Company Regulation Act. SEC also ordered the closure or stoppage of 81 online lending apps operated by unregistered financing and lending companies. So meron pang 81 online lending na hindi naman talaga rehistrado at nag-ooperate ay pinapahinto o pinapaklose nila mga kanyan. Hindi rin binanggit dito sa balitang ito. Basta ito lang siya. 6 financing and lending companies with their 26 OLPs o yung online lending platforms including those owned by Populus Lending were also ordered to stop their operations for violations of rules on lending. According to the SEC, Populus Lending also failed to disclose all of its operating OPLs, a violation of SEC Memorandum Circular 19 Series of 2019. Yun. Ito nga mga yan, yung kasunod niya, the case stemmed from 9 formal complaints and 355 informal complaints filed by former Populus Lending clients from September 2022 to March 2023. Sabihin, September 2022 pa. Bagay, meron ko na pa di ba? Yung kay Bitag, matagal na 2 years ago na yun. Yung sa babae sa Peso Pop nga. Alleging that the company resorted to using threats, obscene language, false representations, and doxing tactics, or using information about an individual with malicious intent in their debt collection practices. The SEC through MC-18 expressly prohibits the use of threats, insults, obscenities, profane language, and any false representations or deceptive mean to force any individual to pay their debts, mga ka-Johnny. So, ayun.
Meron pa sila kasi mga pinasara, 'di ba? Yung 81D pa nang sinabi ni SEC kung ano pa yung mga papasara, yung mga ibang online lending, at yung Fortune wala rin sila blanket. Baka susunod ng mga araw o mga linggo pa sa ay mag-announce naman sila ng mga bago nilang papahinto, mga marirevoke na mga license mga kadyani. Medyo good news pa rin to mga kadyani, no? Kahit paano tayo nagkakaroon ng doon na kahinat na yung hinaing ng mga biktima para lamang mapasara mga online lending apps mga kadyan. So mga kadyan, no, ito nare-research ko lang talaga, as in talaga nagre-research tayo, kahit na medyo may ginagawa tayong ibang trabaho sa araw-araw natin, pero ginagawa ko pa rin para na update kayo palagi about sa online lending apps mga kadyan. Hindi naman tayo yung tipong nakikinig lang din sa iba. Siyempre kailangan natin mag-research, pag-aralan natin kung paano yung gagawin natin sa buhay natin dahil naging biktima tayo ng mga online lending apps na ito. Pag-aralan natin yung batas, at yan may mga bagong balita naman tayo nakukuha, kung hindi lang sa SEC, hindi lang sa PNP, hindi lang sa NBI, pati sa mga ibang mga bagay-bagay na dapat ninyo malaman ukol sa mga online lending platforms mga kadyani. So mga kadyani, ito ang yung lingkod kadyani ng Janitor TV, at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.